people embark on a life-altering journey, leaving behind their homes, their roots, and their dreams for a better tomorrow. Global migration refers to the movement of people across international borders in search of better opportunities, safety, and a higher quality of life. But what does it really mean to leave everything behind? This phenomenon is more than just a movement. It's an exodus shaped by hope, desperation, and a promise of opportunity. Welcome to Economic Exodus, a Migrant Journey. Today, we dive into the heart of one migrant story, where courage meets sacrifice. Join us as we uncover the realities behind the numbers, the faces behind the headlines, and the resilience of those who dare to dream beyond borders. Ready. Ganyan. Thank you for being with us today, Mrs. Rosalie, and lending us your time to share your inspiring story as an OFW. To start with our interview, ang una ko pong itatanong is, gaano na po kayo katagal as an OFW? As an OFW, more than 15 years now. 15 years. Wow, sobrang tagal Yeah, na more. po. No? Yes. More than 15 years. Yes, nag-start ako sa Taiwan, then to Hong Kong, and now here in US. I see. Paano nyo napili? Paano nyo po napili kung saan bansa po kayo pupunta? May specific po ba na? One reason is, meron akong kaibigan sa Taiwan. So, it's more convenient for me and more comfortable when you know someone in a place, you know. So, sa Taiwan, nandun kasi dati yung isang kaibigan. So, next naman po magtatanong si Angelic. Ano po yung naging dahilan kung bakit niyo po naisipang magtrabaho sa ibang bansa? Unang-una yung kahirapan ng buhay natin dyan sa Pinas. At yung napakahirap ding humanap ng trabaho dyan sa atin na alam mo yun, yung may sapat na sahod. So, yun. Kaya nag-decide na lang ako na mang-ibang bansa. So, sa tingin niyo po ba, based po sa experience niyo, mas naging maganda po ba talaga yung opportunity na naibigay po sa inyo ng ibang bansa compare po nung nandito po kayo sa Pilipinas? Ay, yes. Oo naman. Kasi, since nung ibang bansa ako, kahit papaano, luwag yung buhay namin. Especially ng mga anak ko. Na kahit papaano naibigay ko yung mga pangangailangan nila. Especially yung sa pag-aaral. Next question po. Meron po bang nanghikayat sa inyo na mangibang bansa or meron po bang pumigil sa inyo? Paano po naka-apekto yung mga decision? Yes. As I said, yung isa kong kaibigan nasa Taiwan. So, isa siya sa nanghikayat sa akin ng mga ibang bansa. And nakita ko rin kasi yung changes ng buhay niya since nung ibang bansa siya. So, isa rin yun sa naging factor para i-pursue ko yung pangangibang bansa ko. About po dun sa second question na meron po bang pumigil sa inyo or discourage? Wala naman pumigil sa akin, pero yung sa discourage, yes. Because that time, nung mag-start akong mag-apply, uso kasi dyan noon yung, ano ba yung tawag doon? Yung mga fake agency. Yung sasabihin sa'yo na may makakaalis ka, tapos yung pala wala. So, isa yun sa
isa yun sa naging discourage sa akin kasi yung iba iniisip na baka hindi ako makaalis, baka ano lang yun, mga, ano man tawag doon? Agency lang. Oo, yung mga ganun. So, isa yun, naging discourage sa akin, pero hindi naman ako nakinig. At least, napatunayan Paano ko po na nalaman ano. na hindi po siya fake agency? May mga kasabay kasi ako na naunang umalis sa akin from that agency ko. So, yun po yung nagpatunay na Mhm. makakaalis Yes. ka talaga ng bansa. Yeah. Next question. Since nanggaling po kayo, sabi niyo po sa Taiwan, and then nag-Hong Kong po kayo and US. Sa tatlong bansa po na yun, ano po yung mga naging pinasukan yung trabaho? And iba po ba ito sa inaasahan yung madadatnan yung work nung nag-migrate po kayo dyan as an OFW? Sa Taiwan at sa Hong Kong, yung mga trabaho ko doon, expected na yun kasi yun naman talaga yung pinag-applyan namin. Especially ako, yun talaga yung pinag-applyan ko, all around. Ano po yung trabaho? All around ako doon. Sa bahay, sa mga bata, sa luto. The same yun ng Hong Kong at Taiwan. Pero dito sa US, since hindi naman ako nag-apply dito for work, iba yung situation ko dito. Naging mahirap po ba yung experience nyo po moving from Taiwan, tas nag-Hong Kong po kayo, and then ngayon po sa US? May mga challenges po ba kayong na-experience sa ganun po? Wala namang masyado. In Hong Kong, yes. Dahil sa Hong Kong kasi uso yung termination. So, nakailang palit ako ng amo sa Hong Kong. Pero sa Taiwan, hindi. Kasi medyo... Iba po yung policy ng sa Taiwan saka Yeah, oo. Magkaiba ang policy ng Hong Kong at Taiwan. So, medyo mahigpit sa Taiwan. Pero, medyo sinuwerte naman ako kasi ang natagpuan kong amo is mababait. So, nagtagal ako sa kanila. So, for the last question po, ano pong may papayo niyo sa mga taong may balak or gustong mga ibang bansa? Tapos, and doon na rin po maghanap ng trabaho. Ang maipapayo ko sa mga nagpaplano mga ibang bansa, unang-una kailangan ng tibay ng loob. Kasi ang buhay sa ibang bansa ay napaka what can you say that? Ibang-iba sa buhay natin dyan sa atin. At saka, ang pangingibang bansa ay hindi pare-pareho ang kinalalabasan. I mean, swertihan lang. So, kailangan talaga ng lakas ng loob, tibay ng loob, at determinasyon kung mangingibang bansa. Unang-una, malayo ka sa pamilya. Pag-isa ka lang. Magkasakit ka, magka-problema ka, sarili mo. So, kung mahinahin na ang loob mo, hindi ka po pwede mangibang bansa. So, bago ka mangibang bansa, isipin muna ng makailang beses bago mo ipagpatuloy ang pangibang bansa. Yun lang. At saka, one more thing, kung mangingibang bansa ka, maging wais sa paghawak ng pera. Huwag ipadala lahat sa pamilya. Matutong magsubi, magtipid. Kasi maraming... At yung unang experience ko kasi walang nangyari. Kasi lahat, padala, ganun. So, dun sa pangalawa lang medyo nagkaroon. Kasi nga, nagkaroon na ako ng aral dun sa unang experience ko sa Taiwan. So, yun ang maipayo ko. Bukod sa lakas ng loob, tibay ng loob,
kailangan maging wais sa paghawak ng pera. If may chance po kayo na mamili po, if magsistay po kayo dyan sa ibang bansa or uuwi na lang po kayo dito sa Philippines para kasama nyo po yung family nyo, ganun po. Given a chance, actually, mahirap. Sorry. Mahirap kasi masarap ang buhay natin dyan sa Pinas kasama ang pamilya. Pero pagdating sa financial, doon ka mamong problema. So, balance lang. Siguro, mag-i-stay ako ng Pinas kung may sapat na akong pagkakakitaan. Like, for example, makapag-business na alam kong kikita na para sa buong pamilya or financially stable na. Pero for now, mas okay pang mag-stay. Mas para sa akin, stay muna ako dito. Especially now na nag-aaral pa yung dalawa kong anak. So, maybe, in the future, kapag okay na ang lahat, so, uwi yan. Pero for now, stay muna kami dito. Stay muna pala ako dito. I mean, sorry. Sige na, Uy. Sorry. Visit siguro, pero mahirap kasi mag-decide. May plan po ba kayo na dalhin na lang po dyan yung pamilya nyo, ganyan, since, ayun nga po, mahirap po yung buhay dito sa Philippines financially? One of my plan. Kung hindi man sila lahat, at least, basta isa o dalawa sa kanila makuha ko. Kasi super maganda po talaga ang opportunity sa ibang bansa po, no? Yeah, Compared to especially US. na nandito na ako sa US ngayon. So, may magkakaroon ako ng chance na madala sila dito. So, That's it. that's it po. Yeah, thank Yun you lang. po for your time. Okay, thank you rin sa pagbibigay sa akin ng opportunity na maging part ng documentary nyo. So, hopefully makatulong ako kahit paano. Yeah. Super Parang big inspiring help po. po ng kwento ninyo. Okay. As the credit roll on economic exodus, a migrant journey, one truth becomes undeniable. Migration is not merely a choice, it is often a matter of survival. For millions, the search for opportunity is fueled by a desperate need to escape poverty, inequality, and systemic barriers in their homelands. While the migrants' journeys are fraught with peril and uncertainty, their contributions to new communities and economies are undeniable. To create a world where migration is an option rather than a necessity, we must strive for policies that foster equitable development, inclusivity, and human dignity across borders.